Ilang scientists po sa Europe. Alam niyo po, nakalikha sila ng AI algorithm, no? Kayang bigyan ng kahulugan ang alin? Ang tunog ng mga baboy. Kailangan pa ba ng AI noon? Pati mga tao, kayang-kaya nilang gawin. Oink, oink, Hindi nga. Pag nag-oink-oink yung baboy, alam nila, gamit itong AI. artificial intelligence algorithm kung yung baboy ay natutuwa. Paano yun? Natutuwa. Alam nila kung yung baboy ay nalulungkot. Alam nila kung yung baboy ay galit. Ganyan, kita mo? Kaya ko yan. Dahil ang kanilang pag-oink, kaya nang ipaliwanag ng AI algorithm na yan. Galing Di ba? Nagtala ang mga siyentipiko ng libo-libong tunog ng hindi lang pala 3 emotion. Libo-libong tunog ng baboy sa iba't ibang sitwasyon. So parang may language na. May language na. Di ba? Di ba sabi nga nila, next to dogs, pigs rin daw are very, intelligent, and they can sense also yung emotions ng mga human beings. Oo. One of the more intelligent animals. At saka, di ba, surprisingly, sila yung pinakamalapit sa anatomy natin. Kaya may attempts to transplant, di ba, yung puso ng baboy and all of that. So kung libo-libo, parang madadecipher nung AI algorithm kung sinasabi na ng baboy na gutom na siya. No? Huwag niyo akong katayin! Huwag niyo akong katayin sa Huwag niyo akong gawing pork chop! Huwag niyo akong gawing lechon! Huwag niyo akong gawing lechon kawali na kakainin ni Patricia Pulindasa. Kabilang ang paglalaro, pag-iisa. Anong pag-iisa? At kompetisyon para sa pagkain. Natuklasan dito. Ang mga kaagawan! Kaya nga. Akin to! Natuklasan dito na ang mga tunog tulad ng mga grunt, oink, at squeal. Yung squeal, yung kakatayo na yan. Ay nagpapakita ng either positibo or negatibong emosyon. Aba! Naglalayo ng mga siyentipiko na lumikha ng isang kasangkapan para matulungan ang mga magsasaka, mga pig farmers, na mapabuti ang pag-aalaga nila sa kapakanan ng mga hayop. At mula ang mga scientifico sa mga universities from Denmark, Germany, Switzerland, France, Norway at Czech Republic. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.